Maayong gabi na usab ka natong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong padayon nga pagsangkap niining atong powerhouse meeting. Welcome kanang mga kaubanan natong mga pastors nga nagasunod niining ato ang meeting. Salamat sa mga kinabuhi uban sa mga primary leaders. Welcome usab sa atong mga simbalay leaders. Welcome tanang mga PCCians. Welcome every one of you. Salamat sa atong padayon nga pagtambong aning atong meeting. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Akong padayon nga pagampo nga pununta sa Ginoo sa iyahang gahom samtang padayon ta nining atong panagtigom. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for giving us this very special time together so we can encourage one another. We can continue to build up each other, to equip one another, Lord. Allow us, Lord, to be filled with your presence, dear God, as we continue with our gathering tonight. And I ask your power, Lord, to manifest, the move of your Spirit to manifest upon every life of every leaders that are here tonight. And salamat padayon ka Ginoo pakigsulti ka namo, magapuno sa mong kasing-kasing sa imong mga pagpadayag aron dili kami magpabilin kung unsa nga among kahimtang, kung dili makaabante kami sumala sa imong katuyuan sa among kinabuhi. So we just entrust our lives to you tonight, dear God. Salamat sa iyong pagkamaayo. Amo kang daygon hangtod sa kangturan. In Jesus' name. Amen and Amen. So welcome once again. Niata sa ikapito nga bahin nining ato ang series of study about the keys to double acceleration. Tonight, ato isgutan ang mahitungod sa vision of promotion. So mo na siyang uluhan, vision of promotion. Pila ka nato dinhi ang nasayod nga ang Ginoo nagtinguha gayod nga ma-promote ang matag usa ka nato. So in the very heart of God, nagtinguha ang Ginoo nga ikaw ug ako makab-ot nato ang atong promosyon sa kinabuhi. When we talk about promotion, it is about moving up. Moving up. It is about stepping up to the ladder. Wala siya ang promotion. Or advancement. And many more. Daghan ang kahulugan ni ini. Pero when we talk about God's promotion, dili na siya pareha sa promotion nga maangko nato sa ato mga secular nga trabaho. Nga usahay maningkamot ta og pakigkompetensya sa uban para lang makabot nato ang promosyon nga atong ginahandom sa kinabuhi. However, with God's promotion, ang imong promotion naa na sa imo. It will happen if you are ready. I want you to understand this. So, balikon ako ha. Ang promotion, nga iya sa Ginoo, dili parehaan ang promotion sa kalibutan. Nga kanang ginaingon na to ba, may the best man and woman win. Ana ko nang paagi sa promotion. Mag-agad na siya sa circumstansya o sa sitwasyon sa atong palibot. No? Mula nga ingon ang uban, pag duol ka sa luwag, dali ka ma-promote. Muna ingon sa uban. Dili na ana ang promosyon nga iya sa Ginoo. I want you to understand this. Nga ang promosyon nga iya sa Ginoo,
naka-engrave na sa imo. Kana bang na plaster na sa Ginoo ang imong personal nga promosyon. Unya, mapatigayon lang na siya, mahitabo lang na siya kung andam na ka. Mo na nga, sa promosyon nga iya sa Ginoo, dili ni siya kompetensyahanay. No? Tungod kay personal siya nga promosyon, nga giandam, nga gibutang ni God, diha sa imong kinabuhi. So, mahitabo kini, mapatigayon kini nga promosyon kung ikaw andam na. So, pangutana din andam na ba ka para sa imong promosyon? Hala siya, no? So, paminaw pa kayo ani. God not only desire to bring us into the position of increased responsibility based on our willingness and desire to serve Him, but God is also focused on our continuing growth and advancement as we are moving towards the place where He wants us to be. There is a place where God planned for every one of us. Sa diyang gihimo ta sa Ginoo, kaakibat apil ang iyang plano nga ma-promote ka. Sa diyang gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat sad ko sa Ginoo, nakaposisyon na sa atong matagos sa kinabuhi ang promosyon para sa ato. Mao na nga, ang Ginoo, dili lang siya mudala ka nato ngadto sa dapit nga mulambo ang atong responsibilidad, sumala sa atong willingness to serve Him with all our hearts. But God is so focused kay Ginoo sa imong mapadayonon nga paglambo sa imong kinabuhi para usab sa imong pag-abanti ngadto sa dapit din gusto sa Ginoo nga imong maangkon, and that is your personal promotion. Hallelujah. Mo na nga, atong tanawon dinhi, ang usa ka tawo na sulat sa Bible, ay ang pangalan si Gideon. Tanawon na to, siya nitabo sa kinabuhi, nga mo'y kabahin sa atong basihan sa atong pagtuon karong gabi about the vision of promotion. Judges chapter 6, magsugod na lang ko sa verse 11. So, ingon dinhi, then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Ophrah, which belonged to Joas of the clan of Abizir. Gideon, son of Joas, was threshing wheat at the bottom of a wine press to hide the grain from the Midianites. Verse 12. The angel of the Lord appeared to him and said, "Mighty hero, the Lord is with you." Underline the word mighty hero. Verse 13. Sir, Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites." This is the word of the Lord. Now listen. One of the most effective ways for a believer like us, for a leader like you and me, to experience the double acceleration is to have the vision of personal promotion. Usa sa importante kaayo nga paagi nga makabot nato ang doble nga pagbulhot
sa lihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan maangko nato ang pananawon para sa atong personal nga promosyon. In this case, wala ni makita ni Gideon sa dihang ang anghel nagpadayag kaniya, nag-ingon sa iya, mighty hero. Ana ang kahimtang ni Gideon sa pananaw sa anghel. Pero si Gideon, wala kini niya nakita. Wala kini niya nakita. Ngayon ani daay siya. No? So ang gibutang sa Ginoo, ang giplastar sa Ginoo nga promotion para kang Gideon, for many long years, wala siya napatigayon. Kay si Gideon, walay pananaw ni ini. Wala siya nakakita ni ini. That's why, one day, the angel of the Lord appeared to him and declared, mighty hero. Ganon. Kaya lang, ang tubag ni Gideon is sir. Ingon siya, kung ang Ginoo man sa kamuha, nganong inani man ang among kahimtang? Asa naman itong mga milagro? Ingon ang among tatay ug nanay, power kayo si God, nga nagpagawas na mo, gikan sa nasod sa Ehipto. Pero karon gipasagdan mi sa Ginoo. Iya ming gitugyan ngadto nining mga Midianite nga gahasol kanunay kanamo. So, akong nakita dinhi that one of the things nga importante kaayo para makadubli og lihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan na atay pananawon sa atong promosyon. That's why every believer, you and me, every believer must understand that God wants every one of us not to remain as ordinary Christian, whose goal is only to come to church on Sundays, but to grow, mature, and become useful in the kingdom of God. Mura mag-inani ang kahimtang ni Gideon. Gabalik-balik siya sa iyang mga simpleng trabaho, naandan nga trabaho. In fact, gagaling siya sa ilang pagkaon. Unya, ginatago niya ang iyang mga ginabuhat nga wet, no? Kay lagi, ginakawat kini sa mga Midianites. So, inato ang grabing hassle sa ilang kinabuhi. Unya, si Gideon, apil siya sa grupo sa nasod sa Israel, no? Nga gigawngan sa kahadlok, gigawngan sila sa kababa sa ilahang pag-ila sa ilang kagalingon. Tungod kay wala sila'y pananawon sa promosyon. Mao na nga gusto ni God nga kitang tanan dili magpabilin nga ordinaryo rang Kristiyano, kundili makabot nato ang pagkahamtong uban sa pananawon sa promosyon nga atong madakpan sa atong matag usa ka kinabuhi, aron kita mahimong galamiton sa pag-uswag pa sa gingharian sa Dios. So, this was the reason why one day the angel of the Lord visited Gideon to help him receive the vision of promotion. So, mo ning rason nga, usa ka adlaw, gibisita sa anghel si Gideon mismo. Aron matabangan si Gideon nga makabaton siya pananawon para siya ang kaugalingon nga promosyon. Mo na ingon ang verse 12, the angel of the Lord appeared to Gideon and said, mighty hero, the Lord is with you. This is what God wants Gideon to see about himself. A mighty hero. Mao ni siya ang gusto sa Ginoo nga madakpan ni Gideon sa iyang kinabuhi. Nga siya di ay dili simple nga tao. Mighty hero. Mura bag ikaw? Siguro naghuna-huna ka nga,
Ako, pastor, simple raman ko ng Kristiyano. Simple raman ang gasa sa Ginoo sa ako. But I tell you, when you receive the vision of your personal promotion, you will see that you are not simple Christian. God has put in you the power, the authority, so that you can be used effectively for the advancement of the kingdom of God. Kaya lang, kinahanglan makita ni mo ni siya. No? Taas kayo din ang promotion para kang Gideon. Nga dili lang ni para sa iyong kagalingon, kundi para sa kinatibuk ang nasod sa Israel. And yet, Gideon never saw it. Wala makita ni Gideon. Mao nang anghel nagingon siya, a mighty hero. Mighty hero ang tawag sa iya. Hero siya. Pero wala ni makita ni Gideon. Unsay nakita ni Gideon? Ang verse 13, ingon din Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all these things happened to us? And where are the miracles our ancestor told us about? Didn't they say, the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites." Now listen, paminaw pagayo ani, mga igsoon. If you do not have for yourself the vision of promotion, all you can see are your miseries, frustrations, and limitations. Pag dili nimo makita ang promotion nga giplastar ni God sa imong kinabuhi, ang imong makita, ang imo lang limitasyon. Mao ni ang nahitabo kang Gideon. Tungod kay wala siya pananaon sa promosyon. Ang iyang nakita, ang ilang mga kakulangon, ang ilang mga limitasyon, ang ilang pagkawalay mahimo, batok sa Midianites. Inaalang nahitabo. No? Tungod kay wala, si Gideon, wala siya pananaon sa promosyon. And the worst is that Gideon seriously accused God of abandoning them and allowing them in their insufficiencies, incapabilities, ineffectiveness, where in fact, it was just the result of not having the vision of promotion. Mao na siyang kahimtang. Mao na nga, kung wala kay vision of promotion, ang imong makita, negative. Negative about yourself. Negative about people. Negative ang imong makita about your situation. Ang imong makita, ang imong insufficiency, ang imong incapability, ang imong ineffectiveness. Mao na ang makita nato, mga negative nga mga butang, kung wala tay vision of promotion. Mao ni ang insaktong nahitabo kang Gideon. Mao na nga, if there is one thing that God wants us to have, is to have the vision of promotion. Now, diri sa ato, doon ay mga levels of promotion. So, kadta nagdawat sa atong Ginoong Kristo, sa atong mga kasing-kasing as our personal Lord and Savior, doon ay gihanay si God nga promosyon sa atong kinabuhi. Okay? Unsa man ni siya? Number 1, pinakaubos ni siya, ang number 1. Magsugod taas, attendee. Kana bitawng muapil lang, apil lang. Ang nabitaw, diha ta nagsugod. So pag may tag attendees, kung daghan, no? Kanang nag-attend ba? They start from being a first-timer in our Simbalay or in our
Sunday celebration. Ana, ha? So, katong mga primerong naka-apil, ang tawag nato sa ilaha, attenders. Ang uban, ginatawag silang church-goers. Ana, bitaw? So, nag-attend sila sa church. Ana, bitaw? So, they are newborn Christians. Mga bago pa silang na tao nga Kristiyano. And so, mao lang na ang ilahang kanang kahimtang, mao na ang ilang level. They come to church, no? They participate our church celebration, and we call them spiritual infants. Mao na ang tawag sa Bible, no? Sa 1 John chapter 2, gitawag silang spiritual babies that are highly dependent upon the care and protection from others for their spiritual growth and stability. No? Kining mga spiritual babies, dependent sila sa uban, sa pag-atiman sa uban, sa pag-follow up, no? Dependent sila sa tabang sa uban para sa ilang spiritual growth and stability. They do not know much about God or about their relationship with God. They do not know so much about the Bible. They do not know so much how important church is. Church, kanang ginatawag na itong spiritual family. No? Isip spiritual baby, kinanglan silang spiritual family nga mag-atiman sa ilaha. And many times, these spiritual babies just love going to church. They just love to attend simbalay. But they do not understand the importance of simbalay and the importance of church, which is the spiritual family. Unless these spiritual children are connected with God, are connected with others through simbalay, the spiritual family, and as they are connected to their purpose, which is the vision to win the lost and make them disciple, they will stay self-centered. Oh, kini mga spiritual baby, magpabilin silang self-centered, kanang ila lang sarili ang ilahang concern, kung dili nato sila makonect sa ilahang purpose, kung di nato sila makonect sa ilang spiritual family, maong simbalay, kung di nato sila makonect pag-ayo sa Ginoo. Mao na nga, kining mga spiritual baby, gakinahanglan sila og somebody to take care of them. That's why, in this level of being beginners in the kingdom of God, kanang gitawag natong attenders, this is the very enjoyable stage of Christianity. Because in this level, everything is provided. Nabantayan ninyo? Katong bago pa kang Kristiyano, everything is provided. Someone take cares of you. No? Ginalibre kag pamasahe, ginalibre kag painit, ginabisitahan ka, ano bitaw? Ginapalo up ka, ano bitaw? Someone pray for you, ano bitaw? Someone encourage you and always bless you in any way. Ano bitaw? Yeah. Kana silang mga tao nga nag-atiman sa to, we call them leaders who act as our spiritual father and mother in the Lord, who are always behind us to help us grow. No? Kitang mga bag-o nga mga Kristiyano. Mo na nga, kung lingion na to, itong nangagi sa atong kinabuhi, usay makita na to ba nga, bitaw no, sa una sa bago pa kong Kristiyan, daghan kaayo ga follow up sa kuha, daghan ga bisita ga atiman sa kuha, ano bitaw? Oh, hallelujah. Nya mao na ang pinakanindot kaayo nga level sa Kristyanismo. Di ba na? Ganahan ba ka na? Tananta, no? Tananta. Ganahan ta ana kanang atimanon lang ta, ano bitaw ampuan ta, gusto kay ta ana. Pero si God
dili gusto nga magpabilin ka diha. Dili siya gusto nga mag-enjoy lang ka, nga matulog simbahan, kanabang mag-enjoy lang ka nga ikaw lang kanunay ang hatagan, ikaw lang kanunay ang paluapon, ana bitaw? No? Daghang gusto ana, pero si God, dili siya gusto nga magpabilin ka diha. No? Because God has a vision and a great plan of promotion for you. Oh, muna nga gusto gud ni God ganita magpabilin nga simple lang ang Kristiyano. Gusto ni God nga moabante ta. Gusto ni God nga makakatkat ta. Gusto ni God nga muuswag ta sa atong pag-alagad kaniya. Amen. Muna nga kitang tanan nagsugod ta ani nga nahimutang attenders, no? Pero gusto ni God nga mo angat pa kita, ma-promote pa kita. Ang ikaduha, gitawag nato og Simbalay member, no? Nga dili lang ka magpabilin nga ga-attend, kundi mahimo kang recognize nga member. Ana bitaw? Kay lahi man tong gaapil-apil lang. Kaysa atong komitado na, no? Debutado na nga membro. Ana bitaw? Ana na siya, mas taas na siya nga level. So from being a churchgoer, kini nga level, they become a member of a Simbalay by which they consider their home. Ana, where they can be discipled and help to grow in their relationship with God. Mao na nga magsugod ta sa apil-apil lang sa Simbalay ngadto sa mahimo na tang committed nga member sa atong Simbalay nga ato nang ginaisip nga ang Simbalay mao na ang atong spiritual family, mao na siya ang atong spiritual home. Then diha ta gina-edukar, diha ta ginamanso, diha ta ginasangkapan, diha ta ginatabangan para mutubo ta sa atong relasyon diha sa Ginoo. So, ang Simbalay mao ni siya ang atong immediate family. Mao ni siya ang pamilya sa usa ka bag-o nga magtotoo, where the relationship with the Lord and one another is nurtured. Amen. Mo nang ginatudlo nato nga importante kaayo nga magpasakop gyud ka og Simbalay. Kayang Simbalay mo nang imong ulian, mo nang imong adtuan, din diha ka ginabansay. Mo nang imong espirituhanong pamilya. Mao nang imong espirituhanon nga panimalay, no? Kanang Simbalay. So diha ka ginamanso, diha ka ginaandam para sa duga nga promosyon nga moabot pa sa imong kinabuhi. So as Simbalay member, they are encouraged to undergo the process of intentional leadership development. Diha sa Simbalay, diha ta ginadasig ta nga mo apil, mo pasakop sa ato ang proseso para sa imong promosyon. Ana na siya. Ang tawag nato intentional leadership development para na sa imong promosyon. No? Magsugod na siya sa katong materials nga ginagamit nga nato nga ginatawag nato og soynil. No? Unya padayon siya ngadto sa Pepsol nga tawag nato, no? Where every Simbalay members are formed into God's image and likeness. Amen. Until one day they will receive another promotion nga mahimo silang Simbalay leader. Mo ni ang third level, no? So gikan sa being a Simbalay member, pag kita dedicated sa pagsangkap nga ipatigayon
sa atong kinabuhi, diha sa atong mga simbalay, usa ka adlaw mahimo na kang simbalay leader. As a simbalay member, grow in maturity in his relationship with God, and his character is being transformed into Christ-likeness. He is now being prepared to an honorable task, to lead. Naisgutan na ito ato nangaging mga panahon. To become a leader is an honorable task. Mato pa ni Paul, ngadto kang Timothy, it is an honorable task. Muna diha sa simbalay, dili ta magpabiling nga membro ra, kundi ginasangkapan ta para mahimo tang leader. Kay being a leader is an honorable task. You will become a spiritual parent to someone else. Hallelujah. So, pag ikaw magsugod na sa pagpangulo o simbalay, mahimo na kang spiritual parent. And as a spiritual parents, pag mag-ingon tag spiritual parents, they are believers who have experienced the reality of Christ-likeness and are now mature and responsible enough to take care of others and help others to grow spiritually in the Lord. Muna nga, kung sa una sa diyang membro pa ka sa simbalay, dunay nag-atiman sa imuha. Karon nga nahamtong na ka, ikaw na pud ang mag-atiman sa uban. Hallelujah. Paminaw pa kayo, Maturity is seen not in the physical but in the emotional side of a person. Kanang ginaingon na to ba nga, naay mga tao nga nitigulang sila pero wala sila mohamtong. What does it mean? Nga ang maturity di ay sa tao, dili ni mo na siya makita sa physical, sa iyang katigulangon, kundi sa iyang emotional side as a person. Kana bang, pag mangitag emotional side, mao na siya nga itong ginabasihan sa maturity, it is in how a person respond to pressure or struggles that determines our maturity. Not the physical. Muna nga, ginaingon na to, balik-balik ito ginaingon ba nga, ang pagkahamtong sa katao, dili na magbase sa physical, kundi sa emotional. Ngano? Tungod kay, bisan pa og idaranang usa ka tawo, pero immature siya kung mag-respond sa mga sitwasyon nga gaabot siya kinabuhi. Dili gyapon siya matawag na tong hamtong. Immature gyapon siya. Kaya ang tinuod nga maturity, mag-agad na kung unsa siya ka-stable nga mag-respond sa mga sitwasyon nga nag-aabot siyang kinabuhi. Muna makita nato ang mga mature nga mga believers, kalmado sila. Bisan sa mga challenges na nag-aabot silang kinabuhi. Ang mga mature nga mga leaders, kabalo sila unsaon pag-respond, unsaon pagtubag ang mga negative nga mga sitwasyon nga nag-aabot silang kinabuhi. Mao na nga pag mangyuntag spiritual maturity, wala nagabase sa gidugayon o gitason sa edad sa katao, kundi sa iyahang pag-atubang sa mga sitwasyon nga nag-aabot sa iyang kinabuhi. So may lahan mo, kining tawhana, mature good ni siya. Kay grabe kaayong problema nag-aabot siya kinabuhi. And yet, makahimo gyapon siya sa pagpahiyom. No? Kalmado gyapon siya nga nagatubag sa mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. So buti pa sabot, kini nga tao mature ni siya spiritually. Pero pag immature
ay bisag tigulang na god pero immature siya emotionally, ay mas mudako ang problema nga nagaabot siyang kinabuhi. Muna ilhanan nato, no? Pag ang tao di ay mature, mugamay ang problema nga moabot sa iya. Pero pag ang tao immature, mudako hinuon ang problema nga nagaabot sa iya. Kana tungod sa iyahang respond. So, how we respond to our struggle determines our maturity. Oh. Now, paminaw pag-ayuan eh. As our knowledge or our personal relationship with God grows, we grow mature. Oh. Ang atong kahibalo sa Ginoo o ang atong relasyon sa Ginoo sa dihang kini siya gatubo, gahamtong pod ang atong espirituhanong kinabuhi. Because, listen to this, God is reproducing His life in us. As a result, that will result reproducing our lives to others as well. Ana siya. Pag kita, kung balik ko na, kay murag naalanganin kong sulti, sa diyang mutubo ta, mulambo ta sa atong relasyon sa Ginoo, muhamtong ta spiritually. Tungod kay, ang Ginoo mag-reproduce sa iyang kinabuhi, ngari ka nato, as we grow in the Lord. Unya, muresulta ko na, nga makahimo tapod og pag-reproduce sa kinabuhi nga atong nadawat sa Ginoo ngadto sa uban. Until we produce spiritual children that we call disciples. Muna nga, ang atong pagpamunga di ay og bag-ong mga disipulo, mag-agad kini sa atong paghamtong sa atong relasyon sa Ginoo. Kaysa diyang muhamtong ang atong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo mo kunsad sa atong kinabuhi, ang kinabuhi Diyos nun, muuswag sa atong kinabuhi, unya kana siya mo'y atong ma-reproduce ngadto sa uban. But such spiritual growth and maturity does not just happen. It is a result of knowing the heart of God. Muna nga, pag kita muhamtong na, mahimo na tang Pangulo. Unya, this is the time where we can be entrusted to lead others. Sa diyang kita muhamtong mo nang kung makita ninyo, naagitay seryoso gyud intentional nga proseso para makakatkata sa ang sa paghamtong sa atong kinabuhi kay mo nay paagi sa Ginoo sa pag-promote kanato. Amen. Mo nang kung kita mo abot na sa kahamtong nga magsugod na ta nga mga mahan, manginahan sa uban, nga ato nang ma-reproduce ang kinabuhi nga Dios nun ngadto sa uban, unya makaproduce na tag mga spiritual children nga ginatawag natong disciple. Mao nang piyala na ta sa Ginoo og mga kalag nga atong atimanon. Tungod kay kita na bag-o, gamiton ta sa Ginoo isip ahinti para sa kabag-uhan sa ubang mga tao. No? Because we are changed, God will use us as agent of change for other people. So, we are now become the channel of God's power, the channel of His presence and His blessings. Ana siyang mahitabo. No? So, daghan nato karon nga naminaw din sa ato ang equipping, nag-attend sa atong Powerhouse meeting, naanataan nga level. Naanata karon sa level nga nagsugod na tag atiman sa uban. Amen. Congratulations sa inyo ha.
naana mo karon sa kanang gitawag sa Bible og noble task. You're starting leading other people. Hallelujah. Kudos. Kudos to all of you. Unya, gusto pa yun ni Lord nga dili na kaigo mag-lead sa uban. Dili na kaigo mag-lead sa pipila. Gusto ba yun ka i-promote ni Lord nga mahimo kang leader of 12? Leader of 12. Unsa man ni siya nga level? Paminaw pagayo. Our goal is not only to lead others, but to help them lead others as well. Nakuha na to? So, ang atong rumbo, nga dili lang taigo, mangulo sa mga tao. Kundili, ang atong gipanguluhan, makahimo po og pangulo sa uban. Nakuha na to? So, our goal is not only to lead others, but to help them. To help them lead others as well. That's why, as Simbalay leaders, we are to complete our 12 disciples. So, kung Simbalay leader ka na karon, ang imong buhaton para moangat ka sa imong promosyon, kumplituhon nimo ang imong 12 kabok disciple. Ang imong disciple, mao na sila ang imong ginatan-aw nga qualified nga mangulo usab ug mutudlo usab sa uban. No? So, ang ilang qualification, no? Magbase ka na sa proseso nga ilang ginatambungan. No? Muna diya sa Simbalay natin proseso, unya sa diyan kining atong gina-lead, nga atong ginalantaw ba nga one day mag-lead pod sila sa ubang mga tao, so ato gina silang intentional nga ginaproseso. No? Muna nga ginakompleto nato nga atong 12 pinagi sa proseso para ma-qualify sila nga mangulo sa uban. Amen? Kaya mo man nagingon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Let me read it to you. Ingon nini, and the things you have heard me. Si Apostol Paul nagsulat ani kang Timothy. Ingon si Apostol Paul kang Timothy, the things you have heard of me, ingon ni Apostol Paul, in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others. So, sa ingon dinhi ni Apostol Paul, ang mga butang nga atong nadungog sa panahon nga kita nagpasakop sa process, sa training. Ano ito? Nakadungog ta, no? So, na-process ta sa Pepsol. Di ba? So, ang mga butang nga atong nadungog, ingon ni Apostol Paul, in front of many other people, atong i-entrust. Meaning, atong ipasa. Muna nga, dinhi, sa paagi sa promotion ni God, nga gusto niya, mahitabo sa tuwa, dili enough nga mag-lead lang ta og mga tao. Hulmahon, purmahon na to ang atong 12. Unya, ang atong nadungog gikan sa nagtudlo sa ato, nagtabang sa ato, nga mahimo tang leader, ato pod ipasa sa uban. Amen. Muna yun din all the things you have heard of me in the presence of many witnesses, entrust to reliable men. So, klaro ka dinhi, nga dili lagi igo lang, nga mangulo lang ta. Kundili, atong tabangan, ang atong gipanguluhan, ang atong gilid, tabangan nato para makatudlo usab sila sa uban. By entrusting to them what we have heard from our leaders, from our mentors. Amen. Para good sa akong ginabuhat karon, kining mga butanga nadungog ko ni sa atong mga mentors nga ginatudlo sa amoa.
during our national conference, during our mentorings, madungog na ako nga ginatudlo ni kini mga butanga. Unya, unsay akong gihimo? Ako pud ning gina-entrust sa inyo ha. Aron moabot ang panahon nga kamo na usab mo entrust aning inyong nadungog ngadto usab sa uban. Amen, nakuha na to. So in the vision, every believer is developed to lead and to mentor 12 disciples. So ang pangutana, doon na ba kay 12 kabog disipulo? Pastor, wala pa yun makumplito. No problem. Just go on. No? Padayon lang. Because the more you develop your disciple, the more you will be promoted. Anak mo na siya. So, gikan nahimo kang simbalay leader, karon gipurma na nimo ang imuhang 12, so mahimo na kang leader of 12. No? Unya atong goal, nga kada simbalay leader, mahimo silang leader of 12. Amen. Mahimo siyang leader of 12. Meaning, na siya 12 kabuk disipulo, ngayang gigahinan sa iyang panahon, iyang gina-mentor, iyang gina-lead, iyang ginatabangan, iyang gina-equip, aron pagligid sa adlaw, kining 12 kabuk, maka-equip usab sa uban. Amen. Because in our hearts, what we understand is, the more leaders we develop, the more people we can send into the harvest field and bring the harvest in for the glory of God. Mao nang ang atong concern. Mao nang the more nga daghantag mga leaders nga ma-develop, the more nga daghantag mga leaders mapadala ngadto sa harvest para magdala og harvest sa kingdom of God for the glory of the living God. Amen? So, himo nga goal kung simbalay leader ka na karon, himo nga goal. Saka ka sa next nimo nga promotion nga mahimo kang leader of 12. Hallelujah. Unya kung doon na kay 12 karon, kung ikaw doon na 12, mostly mga primary leaders na 12, no? Na kay 12 kabog disciple. So, musaka pagyud ka sa next nimo nga promotion, no? Dili ka magpabilin nga doon na lang kay 12 ka disciple. Kundili musaka ka sa promotion nga mahimo kang network leader. So di lang kaigo nga simbalay leader, kundili mahimo kang leader of 12. Unya mahimo pa jud kang network leader. Unsa meaning network leader? Ang network leader, a network leader is a person who handles 144 people. Mao na siyang network leader. 144 people ang imong dumulaon. Meaning, ikaw nga network leader, doon na kay 12 ka buok disciple. So leader of 12 na ka. Pero pag ang imong 12 ka disciple, imong matabangan, masangkapan, pinagi sa proseso, kay balik-balik naman itong proseso. So kung ang imong 12 ka buok disciple, imong masangkapan, unya usa ka adlaw, mahimo silang leader, nga ang imong pagsangkap nga nahatag sa ila, ma-entrust pud nila, mahatag pud nila sa ilang mga disciple. Unya ang imong 12 ka disciple, doon na napod sila'y tag-12 ka disciple. It means, you are now a network leader. It means, you are a believer who lead 144 people. Wow! Pag moabot ka nga level, ang tawag sa atong mentor it is the key to multiplication. Pag moangat na ka nga level, susi na siya sa multiplication. Kanang level sa 144 people nga imong ginadumala. In this level, the momentum is higher. The momentum
of doing the things in the kingdom of God is higher. The momentum of harvest is higher. The momentum of gathering people is higher because the leadership capacity is extended. Ano bitaw? Ang imong leadership capacity, imong gi-extend sa imong 12 disciple. Mao na nga, mas higher ang momentum ani nga level. And it is easier to attract and cater multitudes of people. Oh, morning level sa network leader. Muna siya ang taas nga promotion, ang mas taas-taas nga promotion nga moabot sa imong kinabuhi. Sa dihang, ang imong dosi, naanapod sila'y dosi-dosi. Hallelujah. So, mauna niyang susi sa multiplication. Taas ang momentum ani, taas ang harvest ani, tungod kay ang kapasidad sa leadership na palapad. Kay nani magod, pag wala kay dosi, ikaw ra isa magtrabaho. Gamay ra pod ang imong posibleng agi. No? Although na ay uban nga mga believers, doon ay uban nga mga Christians nga kuan gyud taas ang ilang agi bisag solo lang sila. No? Tungod siguro kay mas power ang lihok ni God sa ilang kinabuhi. Pero kasagaran, hinay ang dagan sa pag-abante tungod kay nag-inusara ka lang. Muna nga, the more you develop leaders, the more you expand the capacity of leadership. So the more the leadership capacity is extended, the more it caters more harvest. Muna giningon nito ba, kung daghan ang tao, makagaan sa trabaho. Mudako ang agi sa atong pagpamuhat sa gingharian sa Ginoo, pagdaghan ang gatrabaho. Una nga, si Jesus sa una, ingon siya, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Gamay ra ang trabahante. Dako kayong anihon nun, gamay ang trabahante. Pero dinhi, sa pananaon, sa dihang makita nato, sa dihang madawat nato ang vision of promotion, and we begin to commit ourselves to God, God will promote us. Hangtod, mahimutang network leader. Nga doon na tayo 12, o yung atong 12, gitabangan na to nga makompleto ang ilang 12. Pag-abutan ng level, hallelujah, dili na mapugnan ang pag-abante sa imong kinabuhi. Amen. Now take note of this. Ingon dinhi, what we are aiming is more than just the quantity, but the quality men of God who have the heart to do the same vision Jesus had, that all people will be saved. Listen to this in closing. That's why each of us believers should see the vision for our own life, the vision of promotion. Amen? Muna nga, sa kinabuhi ni Gideon, sa chapter 15, ingon siya, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Inana lang ang nakita ni Gideon. This is the only idea that Gideon see about himself. But when Gideon received the vision of promotion, he began to see himself as what the angel of the Lord declared to him one day, a mighty hero. Amen. So, when Gideon received the vision of promotion, throughout the rest of Gideon's lifetime of leadership, about 40 years, ingon ang verse 28, for 40 years, the whole nation of Israel was in peace.
there was peace in the whole nation of Israel for 40 years. Why? Because Gideon received the vision of promotion. Niangat si Gideon, dili na siya weakest, dili na siya pinakabarat sa nasod sa Israel. Niangat ang kinabuhi ni Gideon ug ang nasod sa Israel. Hallelujah. That's why, remember this, one of the most effective ways for any one of us to experience double acceleration is to have the vision of personal promotion. That's why each of us must understand that God wants every one of us not to remain as ordinary Christian whose goal is only to come to church, but to grow mature and become useful in the kingdom of God. May the Lord God promote you in Jesus' name. Amen and amen.